Hello Kathleen fans! Tinukso ng fans si Alden kay Ma'am Catherine. Kahapon binanggit rin yung pangalan ni Ma'am Catherine. Sobrang kulit ito mga kasembreros. Talagang binanggit ang pangalan dito ni Catherine mga kasembreros. Pero bago yan ay update muna tayo mga kasembreros, no? Si Ma'am Catherine ay may nag-post dito, no, ng kanyang pictures na bago, gamit-gamit or hawak-hawak or dala-dala niya ang bag, no, na mula sa may tatak na Isla Amara Resort mga kasembreros. Naka-white dito si attorney. Tapos sobrang ganda of course, no. Nakita natin yung pattern, no. Talagang busy sa business ang dalawa. Parehong busy sa negosyo ang Kathleen mga kasembreros. So nakita natin yung pattern talaga. Alam ko bagong picture ito ni Ma'am Catherine kasi pinost ito ni Ma'am Naybara Lopez at saka wala rin ako sa file nito. Parang meron siyang may parang bago na parang yung kanyang bag ay pang souvenir, no, doon sa Isla Amara Resort mga kasembreros. Pwede rin na itong picture ay wala, iba kasi yung sa yung sa may picture taking pa nila doon sa may Christmas nga, no, sa nung Pasko mga kasembreros ng 2025. Sa iba pala kasi tinatry ko i-compare yung suot ni Kath ngayon doon sa may pictures nila nung Pasko, no, nakasama nga si Mami Min at yung designer ng kanilang Christmas tree. So magkaiba nga siya, may konting pink yung Christmas nila na yung Christmas na outfit mga. So bago nga ito mga kasembreros, no, picture ni Ma'am Catherine na may bag ng kanyang business na Isla Amara Resort mga kasembreros. Tapos update tayo kay Alden. Nag-post siya ng mga kuha niya pa of course no kahapon sa may McDo opening mga kasembreros. Tapos yung isa dito ay nag-parade pala sila, no. Dito ay may payong si Alden. Hindi ko lang kung sino nagpapayong sa kanya, si Mama Ten siguro. Tapos yun, kaway-kaway si Alden. So very short lang, no, yung video na ito. Na kung saan ay nakasakay siya sa parang malaking sasakyan or siguro dito, yung hindi ko alam kitawag dun sa may sa may sasakyan na ganito. Parade, parang motorcade. Hindi siya motorcade eh. So basta parang parade siya, nakasakay siya sa malaking sasakyan mga kasi parang makita siya sa taas, no? Tapos kaway-kaway City Soy. Tapos may isa dito na pinost niya or shinare niya mga kasembreros, no? Hindi ko lang kung sino to. Proud of you, Alden Richards, McDo PH, Santa Rosa, Laguna. Tapos hug niya. Hindi naman ito si Sir Pat Cao na na naka-hug siya. Tapos may heart na may heart na parang naka-heart yung shape ng picture nila mga kasembreros. So yun po. Pero yun ang cute lang ni Alden at saka nitong si Sir, no. Tapos yung shinare naman ng Random Republica, shinare din niya sa Instagram niya mga kasembreros. So maraming sinishare na si Alden sa kanyang Instagram story na kung saan ay part ng ating updates. So maraming salamat Sir Alden. So Random Republica, Alden Richards opens his newest franchise of McDonald's, no. Talagang trending yan si Alden Richards, no. Marami tayong items actually. Pero yung iba of course ay sa susunod natin na vlog. Tapos sige, itatakal ko na itong tinukso si Alden ng unang fan. Okay, 4 hours ago posted ito ni Eya Katindig. Sabi niya dito, yung linya ni Ma'am Catherine ay ginaya niya doon sa dito sa Hello Love again, Hello Love Goodbye mga kasama. Sabi niya, I'm sorry Alden pero I don't love you. Alden, ay nako po. I'm sorry din pero I don't love you too. Sa wakas nabitawan ko rin yan sa'yo. Congratulations Daddy Babe. Ito pala si Eya Katindig, yung part ng picture na sabi ko na marami sila na hindi ko kilala, no. Congratulations Daddy Babe, Richard Fulkerson and Alden Richards on your newly opened McDonald's Heritage Santa Rosa, keeping history and heritage alive, such an iconic branch, no. Thank you for having us. So ang cute lang kasi tinuksan niya yung yung linya ni Ma'am Catherine sa Hello Love Goodbye mga kasembreros. So alam na hindi maalala ito ni Alden Richards mga kasembreros. Wala kasing video eh. Hinanap ko yung video sa TikTok niya ni Ma'am Eya Katindig. So wala po eh. So pero yun po, no, sobrang kulit lang.
Ma'am Eya. Tapos, yung isa naman ay sobrang kulit nito. Papakinggan natin ito mamaya mga customers. Ito naman ay may video, no? Nakalimutan ko yung pangalan, pero vlogger din siya mga kasambreros eh. Ang sobrang kulit nito, as in matatawa kayo talaga dito mga kasambreros. Unang-unang sinabi niya dito ay, Lord, kung hindi niyo po alam kung sino ang para sa akin, meron po akong so mayroon pa akong kilala na sa likod ko, sabi nga ito si Alden. So mini vlog siya, kasi vlogger nga siya mga kasambreros, kasama yung mga tropa niya. Mga teachers yata sila mga kasambreros, no? Tapos pumunta sila doon kumain sila sa McDonald's. Grabe, no? Kasi kahit mga vloggers, alam niyo, pumupunta talaga doon sa McDo ni Alden, kasi syempre food is life sa mga Pilipino. Talagang dinumog, no? Jump pack talaga mga kasambreros. Meron pa akong ibang videos na nakita na grabe yung pila sa labas, talagang parang sinihan mga kasambreros. So, talagang pinagpapala, no? Siksik, liglig, umaapaw mga kasambreros. Sabi ni Mama, Lord, kung hindi mo alam sino para sa akin, nakita ko na po siya nasa likod. Kasi ang nangyari dito, yung sabi niya, pupunta na sila doon para kunwari daw, ang cute pa dito kasi sabi niya, binigyan daw sila ng ticket, invited daw sila ni Alden, no? Habang invited daw sila ni Alden, kaya binigyan sila ng ticket, pero hindi naman totoo. Kung parang joke niya lang mga kasambreros ba, na para importante daw sila mga kasambreros. Thank you Alden, sabi niya. So pero hindi po ito totoo mga kasambreros. Parang gusto niya lang At saka hindi niya alam na pupunta doon si Alden kasi parang mga anong oras na to, parang after na yata ng grand opening, saka sila pumunta doon mga kasambreros. And hindi nila in-expect na yun nga, na darating at saka papakita si Alden sa kanila. So yun, order lang sila, tapos pakita ng ticket, sabi niya. So basta sobrang kulit ito mga kasambreros, sobrang kwela-kwela sila mga kasambreros. Tapos nung binanggit dito nung dumating daw si Daniel Padilla daw, tapos si Catherine, tapos sabi niya, May Mendoza nga po, sabi niya. Tapos sabi niya, doon sa isa, sabi niya, Alden Catherine, sabi niya. Alden Catherine, sabi niya ganun mga kasambreros. Sobrang kulit niya ni ate mga kasambreros. So yun po, vlogger din po ito mga kasambreros eh. Marami rin siyang mga likes and views. Tapos dun sa last part, di ba dapat parang ina-assume lang nila ba na si Alden. Tapos hindi nila in-expect, sabi kaka-Alden namin, dumating nga siya, sabi nga sabi niya, hindi nila in-expect at dumating nga talaga. So grabe. Tapos may music background pa na God gave me. Sobrang kulit mga kasambreros. Tapos ang syempre of course na paano natulala si ate. sabi niya dito, alam niya daw yung feeling ng ma-in love mga kasambreros, no? Tapos ang dito, sabi niya, ngayon ko lang naroon paano ma-in love, sabi niya. Sobrang kulit niya ate. Yung pagdaan ni Alden dun sa mga estudyante, sobrang kinilig yung mga estudyante rin po mga kasambreros, no? Na kung saan ay pinipicturan pa siya mga kasambreros, no, si Alden. So sobrang kulit lang. So yun, daming nagpicture. Tapos pagdaan ni Alden kahit yung mga estudyante na naka-uniform ay kinilig mga kasambreros, no, dun sa unang part ng video. So ang kulit na mamaya, i-play ko to mga kasambreros para ma-appreciate po ninyo, no, na sobrang grabe, talagang trending si Alden ngayon. Pati si Nanay Christopher Min ay vinlog din siya. Tapos ito, 4 hours ago, next attempt tayo, Mr. Vance, no, congrats Alden. Tapos sa picture. So papasegwahan ko lang mga kasambreros, bibilisan ko na lang po. Si Mr. Vance, nag-congratulate din po. Tapos of course, si Ken ng Ken Creative Design, instant artista na rin siya kasi may nagpa-picture din sa kanya mga kasambreros. So, si Kuya Ken ng Ken Creative Design, 5 hours ago, nagpa-picture sa kanya si De La Cruz Maricel mga kasambreros. Thank you po Kuya Ken sa pagpa-pic. So talagang instant celebrity na rin si Ken. Tapos ito, Human Harmony PH, binuksan na ni Alden. So 8 hours ago ay na-feature din ni
Human Harmony PH mga kasambreros ang pagbukas nga ng McDo ni Alden. Tapos ito, 2 hours ago, Blanche Martiliano na feature din niya, of course. At saka ang kulit kasi si Baby nagpa-picture doon mga kasambreros, no? Naka-uniform pa si Baby. Doon sa McDo nga ni Alden sa labas mga ang cute, no? Meron nga talaga siyang kalesa, no? Akala ko joke lang yung joke lang yung kalesa effect. kalesa na sinasabi ng mga tao, pero meron para talaga siyang kalesa. Ang cute lang ni Baby o ni Ate Soy mga kasambreros. And then 5 hours ago, of course, Turismo Central Luzon. Grabe, no? Kahit yung mga tourism na mga fan pages or Facebook pages, talagang pinifeature si Alden mga kasambreros, no? Is Alden Richards spanning his empire beyond showbiz? So definitely true, no? Maraming salamat Turismo Central Luzon. Tapos of course, no? Inaabangan din ito ngayon mga kasambreros, no? Itong post din ni Tita Long Gumatay, actually yung sa Someone Someday ni Ma'am Kath mga kasambreros, no? Nagpa-teaser si Tita Long Gumatay mga kasambreros. And then ito, 9 hours ago, maraming salamat, no? Kay Main and Alden Updates. Minsan, sabi niya, minsan kung saan mali, kung saan hindi pwede, doon tayo sumasaya. Totoo nga na may makikilala ka ng tamang tao pero nasa maling panahon. So medyo humugot dito si Main and Alden Updates. Ito 2 hours ago, ang ganda nitong post niya, ni Mother and Daughter Explore. Sabi niya, huwag mong ipaliwanag ang sarili mo sa iba dahil mahirap maging tama sa mata ng mga taong puro mali ang nakikita nila. So tama, no? Kasi kahit tapos ang cute ng pictures ng picture ng Kath din dito, no? Para silang sultan at saka mga parang sultan at prinsesa mga kasambreros, no? Ang Kath din dito. So si Alden ay parang naka Middle East costume or naka pang Saudi or parang naka sultan. Parang isang prime minister or sultan mga kasambreros, no? Like sa Brunei or sa Middle East, Saudi Arabia na costume mga kasambreros. Parang sultanato si Alden mga kasambreros yung kanyang costume dito. Na kung saan ay pogi at maganda, of course, no? Ang Kath din. Tapos 13 hours ago, Philippine Entertainment or the Philippine Entertainment na feature din ang Twin Hearts na mga stars na sina Alden, Bea Binene, Barbie at saka Christopher Martin mga kasambreros, na kung saan ay sobrang close at saka kumapa yung pagiging best friends nila ay simula bata or simula teens hanggang sa ngayon na magte-30 na yung iba. Siguro 30 na rin, no? Si Bebe Nene at saka si Christopher Martin, alam ko 30 plus na rin siya. Hindi na ako nag-search mga kasambreros. Pero yun po, no, talagang best friends for life ang mga ito. Tapos, so yun, next item tayo, yung KitKat Adventure, nag-post, no? Yung, hindi ko to nasali mga kasambreros, yung picture taking nina Alden at saka ng nina Mayor Arlene Arcillas at saka ni Sol Aragones doon sa Sikhayan Festival mga kasambreros. So KitKat, habang tayo ay nag-aantay na, so yun siya, na-cut siya, no? Tapos picture nga nila nina Alden mga kasambreros. So yun, talagang sobrang saya. So hindi ko ito nasali nung nakaraan kung kaya ngayon po ay sinasama ko siya mga kasambreros. Wala tayong pinapalagpas na mga event ni Sir Alden mga kasambreros. Grabe, no? Sobrang busy talaga. Nakita natin yung pattern talaga. Si Ma'am Catherine busy sa kanyang business sa Isla Amara. Tapos si Alden naman sa McDo, no? Ano naman kayang business? Alam ko magpapatayo ng business ito si Ma'am Catherine. Antayin natin mga kasambreros yung next move ni Ma'am Catherine at saka ni Mami Min. Alam ko magpapatayo talaga mga kasambreros, no? Dito, remind nyo ako kung magkakamali ako sa sinasabi ko na magpapatayo ang Bernardo family ng business mga kasambreros. So alam ko kasi nag-uusap tong dalawang to, no? Kahit si Mami Min. So yun nga, nag-produce dati si Alden ng pelikula
Tapos si Mami Min nag-produce na rin, no? Na sana ay si Mami Min yung naunang nag-produce na, kasi bata pa si Ma'am Catherine, talagang ano siya, no? Artista na. So dapat noon pa naisip ni Mami Min na mag-produce ng pelikula. Pero not until, nung siguro, in-encourage din siya ni Alden, mga kasembreros. So talagang nakakatuwa lang. And yun, kasi di ba nung sabi ko nung nakaraan na jam pack, no? Talagang pupunuin itong McDo ni Alden. So napuno nga, no? So marami naman tayong mga insinuations or expectations na nagkatotoo na, mga kasembreros. And again, I'm expecting and hoping na magpapatayo ng panibagong business si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So grabe, parang nagko-compete, no? Parang nagpapaligsahan, nagko-contest ang dalawang ito sa mga ganap nila. Kasi pag endorsement ni Alden, sige, endorsement si Catherine. Pag business din, sige, post ng business, sige, post din ng business. Ganon ang labanan, hindi yung bata-bata pa yung nagjojowa na. Wala pang source of income din. Joke lang po, talaga nangaral ako dito, no? Sen po, no, talaga nakita natin yung pattern, mga kasembreros ng Kath din na they have the same pattern talaga. So nababasa natin yung kanilang mga actions, mga kasembreros. Tapos ito, 5 hours ago, si Serafino Parto Banica Jr. Congratulations, no, kinongrats si Alden nung time na nagpa-blessing siya ng ng kanyang McDo sa Santa Rosa, mga kasembreros. So grabe, no, grabe talaga, ang daming dumayo, kahit mga vloggers para lang pumunta doon sa McDo ni Alden, mga kasembreros. So dito natin nakikita na, kasi ano to, food is life. Apart from McDo na pangalan itself, na dinadayo naman talaga ng mga tao kasi nga McDo siya, no, kainan. Pero yung reality na Alden Richards yan, no? So parang ganun ba, no? Sa susunod na vlog natin ay makita niyo yung parang blockbuster na pila ng mga tao doon sa opening kahapon, mga kasembreros. Na sobrang lupit, no? And then ito, may caption pala doon si Naybara Lopez, no? Doon sa may pinost niya na picture ni Ma'am Catherine, hindi ko nabasa kanina, mga kasembreros. Doon sa may pinost niya na picture ni Ma'am Catherine na may bag nga ng Isla Amara Resort. 28 minutes ago, alam mo yung nakakatuwa sa Cupcakes, walang partner lalaki na kailangan namin i-post para kay Catherine na kasama niya para dumami. Engagement sa post niya at post namin, kung makita mo sa Instagram niya, 800,000 to 1 million likes siya, na walang lalaki o partner na kasama. Solo era indeed. So tama, no? Ngayon po ay solo era si Ma'am Catherine, pero tingnan natin 3 years from now, alam natin na magkakaroon na siya ng partner, and that's Alden Richards. So hindi kasi siya forever na solo, no? Mga kasembreros, not unless na talagang mag-aala Bea Alonzo siya na 37-38 na mag-aasawa, which is not an ideal age, no, para sa isang babae, mga kasembreros, kasi nga may hirapan na silang mga anak. So andyan naman sila Mama Min na mag-advise, at saka si Papa Ted, of course, no. Tapos ito, inaabangan din yung Madam Tussauds kasi January 21 na. Tapos wala pa rin yung parang update sa Madam Tussauds, mga kasembreros ni Ma'am Catherine. Marami rin ang tatanong na kailan kasi sabi parang January. Kung hindi ngayon, baka next week, no, January 26 or so, kasi hindi pa naman tapos ang January, mga kasembreros. So meron pa tayong 9 days. So abang-abang tayo, baka next week, no, talagang pasabog ito at saka dudumugin talaga ng tao yung wax figures, especially kapag Pilipino. Naku po, pag nasa Hong Kong na itong wax figure ni Ma'am Catherine, talaga magiging tourist destination yan doon, mga kasembreros, sa ibang bansa. So dito natin makita yung kakaibahan, no, or difference, mga kasembreros, kapag si Ma'am Catherine yung may wax figure doon sa Hong Kong, mga kasembreros. So talagang talagang dudumugin ito. And then ito, next item natin, parang sinupla or parang dinibang ng isang Catherine admin dito, na kung sa 17 hours ago, kasi parang may nag-comment dito na Catherine Bernardo,
si Mama Mo Blue sa Twitter, sa Instagram, sa Twitter yata ito. Catherine Bernardo spotted last night at Melo's Steakhouse with Mayor Mark Ala, private room, second floor. Walang picture ni Mayor kasi, sabi ng isa. Buti ka pa na hindi fan, updated kay Catherine. Sobrang invested mo naman sa life niya. You hate her, pero grabe pagka-obsess mo sa kanya. So, ay naku po, dapat wag na kayo mag-away-away ha. Kasi nga tayo peace lang dapat. Pero yun, talagang may mga taong ganoon eh. Naglalagay ng kwento o nagbibigay ng kwento at saka gumagawa ng kwento, mga kasembreros. Which is definitely wala namang proof, mga kasembreros. So yun lang yung kumbaga pa, yun lang yung kamalian at hindi nagugustuhan ng iba kasi gumagawa sila ng kwento without any proof, mga kasembreros. So, yun po siya, no? And then ito, so si Sir Alden pala dun sa McDo, no? Another update pala ito. Nagkaroon pala sila ng fireworks nung kinagabihan, no? Na kung saan ay si Alden din po ay nandoon, no? Parang whole day yata si Alden kahapon sa McDo, no? Opening ng kanyang McDo, mga kasembreros. So, ang tugtog dito ay yung parang kinakanta ni o parang related kay Catherine din, mga kasembreros, yung music background. So yun, dito si Alden, naka-red pa rin siya. Hindi na nagbihis si Tisoy, mga kasembreros. Not unless dalawa yung kanyang red na damit na ito, mga kasembreros, dun sa McDo nga na opening kahapon. So kasama niya sila Mama Ten and so on, mga kasembreros. Grabe, no? Whole day pala si Sir Alden kahapon dun sa may dito, sa may McDo, mga kasembreros. So walang agenda. Walang ibang agenda si Alden kahapon, mga kasembreros. Kasi nga talagang purong focus siya doon, mga kasembreros, sa kanyang bagong business. So alam niyo na, no? Talagang pag si Ma'am Catherine nagbukas ng panibagong business, alam niyo na yung ating ibig sabihin dito. So yung clear ang pattern ng Catherine, mga kasembreros. Tapos, next item, hindi ko to nasama nung nakaraang vlog, nung si Sir Alden mismo nagsalita dun sa may welcome blessing nila sa McDo. Si Ma'am Barbie dito ay may sinabi, kasi posted ito ng Sparkle Jimmy Artist Center. Hindi ko siya nasama. So mamaya, isasama ko ito, mga customers, na ipi-play para ma-appreciate po ninyo, mga kasi si Ma'am Barbie parang nagkaroon siya ng detailed na appreciation dito sa ginawa ni Alden at ng kanyang team sa McDo. Yon, yung structure, tapos yung na-maintain yung reputation ng buong area. So, kasi nga vintage, sabi niya dito, parang very intramuros yung dating ng McDo ni Alden doon, mga kasembreros. Tapos yon, ito pa yung opening, ito pa yung pagbe-bless or blessing, mga kasembreros, ng McDo ni Alden. Pero hindi ko kasi siya na-play. Late ko na nasali sa sobrang dami, nakakaduling minsan. So, kung kaya dito ay ipi-play ko ito mamaya, mga kasembreros. So, sabi niya dito ay this opening is not just about the history of the past, serving the present and building a future through the community. So, maraming salamat po. And once again, welcome po sa McDonald's Santa Rosa Bayan. So, thank you so much. So, sabi niya ganun, mga Sparkle Artist Center ang nag-post nito. So, kung kaya, naduling na. Sa dami ay naduling na ako, mga kasembreros. So, kung kaya i-player natin ito. Tapos, last item natin, so prayer, no? Panalangin, of course, ni Alden, na medyo na-miss talaga natin, no? Yung prayer ni Alden. Sabi niya, Dear God, help me to take part in the spiritual battle today and wage war through prayer. Remind me that my prayers matter, that they are powerful, and that they accomplish much because of who you are. Strengthen my faith to believe that when I lift my voice to you, heaven moves and the enemy flees. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So that's James chapter 5 verse 16. Help me to stay persistent in prayer, not growing weary or distracted. Let my prayers align with your will and carry the authority of your word. May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. In Jesus' name, amen. So, amen and amen.
Pops Alden. So actually, yan lamang sa ating cat den items. Tapos of course, ipopost ko itong vlogger na sobrang kulit. Sobrang kulit. And then yung opening speech ni Alden na kasama si Barbie, mga kasmas. Tapos, after natin mapakinggan ito ay yung word ni Lord naman na sobrang ganda. So, yun lamang po, and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Lord, kung di mo alam po sino para sa akin, nakita ko na po siya. Nasa likod. God gave me you. To show me what's real. Guys, welcome to our vlog. So, pupunta kami sa bagong McDo ni Alden kasi inimbitahan niya kami. Wow! Binigyan niya kami ng ticket. Ayun lang. Bigla sa ticket natin. Saan? Ayan guys, pupunta kami sa bagong McDo ni Alden. Binigyan niya kami ng ticket exclusive para sa mga teachers ng Saudi. Kaya from Langkiwa, babiyahe kami papunta ng Santa Rosa. Yung dalawang yon, kasama namin yung dalawang yon. Tapos, meron pang isa o nawawalang kotse sa likod. Thank you Alden sa yung ticket. See you! O, ang OA, nagparang sa McDo. Ito na si Alden, guys. Bakit parang wala napapapicture kay Alden? Alden. Guys, andito si Alden. Ito si Ayan na po. Si Daniel Padilla, dito na rin. At saka si Andre Bernardo. Hoy, main Mendoza nga pala. Alden. 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 Alden Catherine. Alden. Alden. Alden Catherine. Alden. Alden. Alden Catherine. Salamat sa pag-invite sa amin dito. Ay, parang hindi ko makakaya. Hindi ko yan. Ano yung burger? Pwede ko na. Tayo. Gusto namin mong tubig. Ayaw na mag-topic ka? Ayaw. Ito kung God gave me you. To show me what's real. Ngayon ko lang nararamdaman paano ma-in-love. Uwi na kami. Thank you Alden for inviting us. See you again sa susunod. God bless. Ang ganda na hindi niya iniba yung pinaka-structure ng place. So talagang na-maintain yung reputation ng buong area. Very ano talaga siya, very intramuros ang feel. It's not just about a new store, it's about honoring the past, serving the present, and building a future rooted in unity. So maraming salamat po, and once again, welcome po sa McDonald's Santa Rosa Bayan. Thank you so much. Sobrang the best ng ating Word of God, mga kasombrero. Sa ang title po natin ay Nag-iisang Anak. Sino yung mga only child dito sa pamilya? Proverbs chapter 4 verses 2 to 3, For I am giving you good guidance. Don't turn away from my instructions. For I, too, was once my father's son, tenderly loved as my mother's only child. So ito siya lang, mga kasombrero, no? Sa last phrase ay sinabi niya dito na nag-iisang anak lang siya, nabugtong na anak, mga kasombrero. So, ito po ay si Haring Solomon nagsasalita dito, mga kasombrero. And sometimes, yung wisdom, no, nagiging na-personified. Ginawa nilang tao, mga kasombrero, yung wisdom. Tapos, ay nag-i-instruct siya, gumagabay at nagbibigay ng instructions sa mga tao so that ang wisdom ay i-desire nila, mga kasombrero. Alam niyo po, bihira na lang sa ngayon talaga yung nag-desire ng wisdom. Napaka-shallow kasi ng kaligayahan ng tao ngayon.
mababaw yung kanilang kaligayahan. Let's say, yung mga libangan, yung mga cellphone natin, yung ating mga ano. Pero nakakatuwa naman kasi marami naman mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos na mga niligtas ng Panginoon, mga kasos tinubos ng Diyos na talagang ginagamit nila yung kanilang TikTok, yung kanilang Facebook Reels, yung kanilang mga social media accounts para magbahagi rin po ng salita ng Panginoon, mga kasambreros. So, which is definitely commendable at pleasing sa harapan ng Panginoon, no? So, ang verse na ito ay nag-highlight ng special bond or relationship between a parent at saka ng child, no? Sino sa atin dito ang mga parents? Sino sa atin dito ang mga anak, no? The speaker reflects on being the beloved child of their father and mother, describing themselves as tender and precious in the eyes of their mother. So, parati nating isipin na minsan kasi, di ba, hindi showy masyado, hindi expressive ang mga kabataan ngayon, mga kasambres, when it comes to love. Let's say, magsasabi sila sa kanyang nanay nila, kuray, mga matatanda na sila, I love you, nanay, salamat, nanay. So, hindi na gaanong affirmative, no? Hindi na sila gaanong nag-appreciate, mga kasambres, when it comes sa words, no? I love you, nanay, salamat, nanay, thank you, nanay, sorry, nanay. So, alam niyo po, sorry, tatay, no? Whichever is applicable. Alam niyo po yung mga words na thank you, sorry, I love you. Ito po yung tatlo sa mga napakahalagang expressions sa pamilya, no? At sa tao in general. Kasi kapag nagsabi ka ng thank you, that's appreciation, sorry, that's humility, and then yung I love you, of course, ay affection, no? Yun siya, mga kasama. Kaya sa amin, no, sa akin, kahit ako, matanda na ako, pag naglalaba, kunwari, naglalabas na, salamat, nanay. Pag nakapagluto na sa thank you, nanay, I love you, nanay. So, ganun ba? Kasi natatawa ko minsan sa mga tao na dito, pag namatay ni magulang niya or yung family member nila, mga kasambres, for example, we miss you, we love you, nanay, we love you, tatay, we love you. So, parang, syempre, tama naman yun, mga kasambres. I'm not saying that's bad, pero sana pinarinig natin sa kanila nung buhay pa sila. No, I love you, thank you, no, sorry. So, ganun ba? Kapag kinakailangan mag-sorry, mga kasambres. Kasi, ano yun hindi napupuno ang purpose, hindi na fulfill ang purpose ng tao kapag hindi nila naririnig yon. May mga tao naman na, of course, hindi ganong showy, sa actions na lang nila pinapakita, pero iba pa rin talaga yung naririnig, mga kasambreros, especially na mga kunwari para sa akin, no, yung aking pamangkin narinig na nag I love you, so nagagaya rin nila, mga kasambreros, na I love you, nanay, I love you, tatay, I love you. So wala na po akong tatay, namatay yung tatay ko when I was 5 years old. Pero nanay, stepfather, and so on. So, ganun siya. Lolo, no? I love you, lolo. I love you, salamat. No, thank you. Ganun, sorry. So, ganun, mga kasus. Dapat, parang inormalize natin dapat yun, mga kasus. Huwag natin inormalize yung pagmumura at saka pag-aaway sa loob ng tahanan. Nagiging normal na lang yun. Parang yung iba kasi awkward, no? Yun yung term nila, mga kasus, na awkward yung nag-I love you kasi nanay mo, tanda-tanda mo na. Tapos nag-sorry ka, tapos pasensya, tapos salamat. So parang buka mo talaga yung bibig mo, no? Salamat, nanay, salamat, tatay, salamat, ganun to. So ibubuka mo talaga yung bibig mo, mga kasus. Kung hindi dapat yung, kasi karamihan ngayon, no, talagang sa dala ng panahon ay talagang na-awkwarda na sila. Parang OA ba, parang ganun, mga kasumes, na sa kanila yung naririnig na anak mo, nag-I love you. Pero yung pamangkin ko talagang sa awa ng Panginoon ay talagang sila, pag nagkakasala, lalapit yan, sorry nanay, sorry mama, sorry tatay. So, gaganon-ganon sila. I love you, mama. Tapos mag-kiss, ganun. So, nakakatuwa at nakaka-bless lang, no? Yung ganon. Sana, mga kasmeros, na uri ng ugali ng mga kabataan, especially yung mga susunod na generation, yung mga apo, pamangkin, and so on, mga anak natin, of course, no? This verse conveys a sense of deep affection and intimacy within the family unit. So, kagaya naman siya natin, dapat may intimacy. May closeness ba? Mayroong bond, mga kasambreros, na kasi kagaya dito, from giving you good guidance, I don't turn away from my instructions, for I too was once my father's son. So, kumbaga pa, alam niyo yung lyrics ng kantang Leader of the Band, no? Knowledge alone and one will not make your son. Gentle the leader of the band is tired and the sun is low. So siya, ang kwento nun, only child lang siya, no, na naging pariwara siya, mga kasambres. Tapos late na siya nakarealize, late na siya, parang nagsisi siya na nung time na buhay pa yung tatay niya, ay
hindi niya nasabihan ng I love you, hindi na, kung pa yung intimacy, yung closeness nila sa tatay nila, ay hindi nila yung closeness niya sa tatay niya, ay hindi niya naipakita nung buhay pa siya. So, parang late na ba ang lahat na namatay na yung tatay niya, sa kanya na-realize at na-compose yung kanta na yun na hindi niya pala nagawa yung dapat nagawain ng isang anak sa tatay, mga kasambres. Parang it's too late, no? Na ipadama niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang tatay. So dapat hindi po dapat ganoon, kasi imagine niyo kapag yung loob ng pamilya, kunwari anak, asawa, magulang at saka yung syempre yung mga anak talaga ay naturuan niyo ng love, no? Ang magiging apo niyo, magiging loving din. Siya mismo sa inyo ay loving, tapos yung magiging yung susunod na generation po ay ganoon din na magiging loving din po sila, mga kasambreros. So, come to think of that. And dapat palakihin talaga sila sa salita ng Panginoon, because ang salita ng Panginoon magtuturo sa atin ng love, ng discipline, ng understanding, ng care, ng concern, ng obeying instruction, obedience talaga, mga kasambreros, no? At saka affection in general. So, have you ever experienced the unconditional love and protection of your parents? Imagine the warmth and security of being tender and beloved in their sight. So, yun na talaga. Iba kasi ang feeling kapag ikaw ay minamahal, na parang apple of the eye ka ng iyong magulang. Na iniingatan ka talaga nila, no, talagang todo ingat sila sa'yo, todo pagmamahal, todo remind, and so on. This verse invites us to reflect on the significance of familial relationships and the importance of cherishing and nurturing those bonds. Let us remember the value of love, tenderness, and honoring the role that these special individuals play in shaping our lives as we navigate our own relationships with parents or with our parents and children. So, kapag ikaw ay naturuan ng magulang mo ng pagmamahal, kasi nakinig ka nila nung kunwari ng bata ka pa, tapos lumaki ka, nagkaroon ka ng sariling pamilya, so madadala mo rin yon, mga kasambreros. Kung magiging loving father ka rin, at maging a loving father na may radical love. Yung radical love, mga kasambreros, yun po yung tama ay tama, mali ay mali. You don't tolerate your kids, you don't tolerate your children, na kahit mali, basta masaya sila ay tinotolerate mo. Okay? Especially yung mga maraming gender preferences, yung mga bisyo, yung mga basta kahit mali yung landas na tinatahak ng kanilang mga anak ay tinotolerate nila. So sabi nga, 'di ba, sa 1 Corinthians 13, love does not tolerate evil, mga kasambreros. So yun siya. So nakakalungkot lang, pero may mga ganun talaga, mga kasambreros. So may we strive to cultivate strong and loving connections within our families, just as the speaker in Proverbs acknowledges the profound impact of their parents' affection. So napakalaga, nakakalungkot talaga na reality yung sinabi ko na sa kanilang sinasabi sa kabaong, no, we love you nanay, we love you tatay, we love you papa, we love you mama, we love you mommy, we love you daddy. So and so on, mga kasus. Dapat pa lang, so ngayon pa lang nabuhay pa sila, ay ibuka mo yung bibig mo. Talaga So ibuka natin yung ating mga lips or ating mga bibig, mga kasus, at saka from the bottom of our heart, I love you nanay, salamat nanay. So yung konting, alam mo yon, nakakapag-motivate, nakaka-encourage na nakalabay yung nanay mo. Salamat nanay, ang bango naman nito, ang bango naman ng mga labahin, ganyan. So ganun ba, mga kasambreros, no? Alam niyo, nakakapag-enlighten din. Kunwari, stress ng nanay mo. So, salamat nanay sa paglaba, salamat sa pagluto, salamat sa paghain, salamat. So yung mga simple na ganun ay talagang nakakapagpatatag, no, nakakapagpalakas yun ng relationship ng isang pamilya. Kasi kumaga pa mga additional mga additives, mga pampalasa, yun, mga kasambreros ng relationships ng pamilya talaga, mga kasambreros. So hindi natin dapat yung ginagawa sa ating mga asawa, especially kapag magjowa pa. Natatawa ako minsan sa mga Facebook Reels. Pag mag-asawa pa, pag nagliligawan pa yung mag-jowa, talaga todo alalay, pag nadapa, ganyan, pag natisod, ganyan, so parang naalala na. Pero kapag mag-asawa na at may mga anak na, bilisan mo dyan. Bagal mo kasi, yan, tatanga-tanga kasi. So sorry po sa inyo, sabi ko, yan, hindi kasi tumitingin, bilisan mo. Tapos buhat-buhat yung mga anak nila. So pero nung nagliligawan pa, ako po, parang kahit na langgam, ayaw pa kagatin
at ayaw pa. So, di ba, parang kumupas na yung pag-ibig, mga kasembreros na magjowa. So, pero hindi po dapat ganun, mga kasembreros, no? Kasi kapag nasa sentro ang Diyos sa ating pamilya, no? Sa ating mag-asawa or sa ating mga anak, magulang to anak, anak to magulang na relationships, ay talagang hindi yun kukupas yung pag-ibig. May mga pagbabago, but not to the point na hindi na mangibabaw yung love. Because God is love. Kapag nasa gitna natin at saka nasa buhay natin ang Diyos. So, because God is love, so we too must love one another. Alright? So, now sa ating Word of God, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom, mga kasembreros, and of course, pakikinig sa ating mga magulang, and i-mention natin yung mga I love you, sorry, and thank you habang sila po ay nabubuhay. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.